Duda ni Celine ay pinaglalaruan siya ng kanyang pandinig, pero nakisali pa roon ang paningin niya dahil ang nakikita niya ay ito. Nakatupi ang isang tuhod ni Daniel habang iniaalay sa kanya ang singsing na dapat ay si Margang pagbibigyan nito. Optical illusion ba yun? Or temporary insanity sa parte niya ng lalaki? Okay ka lang? Sinalat ni Celine ang noo ni Daniel, baka sa sobrang sama ng loob ay nilagnat ito bigla. Sobrang taas, kaya nagdedeliryo. O kaya naman ay nisapi. Tama, maraming puno at halaman dito. Baka may nuno o kaya ay maligno. Tumayo na ang lalaki, hindi na hinintay ang kanyang sagot. No, I'm not okay. Kakatanggap ko lang ng napakapangit na balita na ang babaeng bala kong pakasalan ay may ibang gusto. Kaya lahat ng ginawa kong pagpapapagod para sa proposal ay baliwala pala. Pero hindi din ako ang tipo ng taong magmumukmok ng dahil doon. Hindi din ako ang tipo ng tao na hayaang magmukhang kawawa. It's a good thing iilan pa ang nakakaalam na bala ko na sana magpakasal. At si Roldan naman ang nag-iisang kaibigan ko ang nakakaalam na buong kwento. No, I won't let Marga make a fool of me. Naging mabalasik ang anyo ni Daniel. First time yatang nakita ni Celine na magkaganon ito. Medyo scary ha, pero aminado siya, maibang dating din pala ang lalaki kapag piece of warrior ang peg nito. Nakakathrill. Kaya pakakasalan mo ko kunwari ganon. Sabi ko nga diba, I could tell anyone who asked that I just followed what my heart is telling me. Na pumayag ako sa usapan ng mga nakakatanda pero na-realize ko at the last minute na hindi ko kaya suwayin ang utos ng puso ko. Ani nito. So, ako na lang ang magmukhang kawawa sa sandaling tapusin mo ng ganoon na lang ang engagement natin? Pinamewangan ni Celine si Daniel. Natigilan ang lalaki. Napaisip. Hindi naman kita pababayaang maging ganoon. Gagawa tayo ng magandang way out para sa'yo. Pwede rin namang sabihin na ikaw ang nagbago ng isip. Di ba? Eh di magmumukhang kawawa ulit ako. Masakit ka sa ulo. Alam mo ba yun? Reklamo ni Daniel. Practical na tao lang po. Ikaw kasi, sige nang sige. Basta, I'll make this work. Trust me. Hindi ko hahayaan na ikaw ang mag-aagribiyado sa arrangement natin. Giit nito. Please say yes. Hay, kung sana lang ay totoong niyaya mo kung magpakasal sa loob ni Celine. Pero naisip din niya, heto na ang chance niyang maramdaman kung paano maging bride-to-be ng lalaking yan. Parang itutuloy lang naman niya ang panaginip niya ng gising. Kagaya din lang siya ng nag-cosplay. Basta ba alam niya na hindi sa simbahan ang tuloy ng prosesyon nila kahit gaano man yun kahaba. Hindi naman siguro siya mapapasama. Oh, Shasha! Natagpuan na lang ni Celine na sinasabi niya. Daniel let out a loud whoop. Kagaya ng isang lalaki tinanggap ng totohanan ang proposal. Sinugod siya nito ng yakap. Binuhat, tsaka inikot-ikot. Nawindang si Celine sa sayang na dama. Andaling magpanggap na totoong nag-propose sa kanya ang lalaki. Nakakadala kasi ito. Pwedeng tama na yan? At baka masukahan kita? Namo-motion sickness na ako eh, sabi niya. Natawa ang lalaki tsaka siya ibinabana. Thank you. Thank you, thank you. Parang walang hanggan ang pasasalamat ni Daniel. Nalilito ako, apo, sabi ni Lola Olivia. Ako rin, pagsang-ayon ng mami ni Daniel. Tatlo na po tayo. Kahit ako, litong-lito. Tahimik na sabi ni Celine sa sarili. Kaharap nila noon ang lola at ina ng lalaki. Sinabi ni Daniel sa mga ito na hindi natuloy ang engagement nito at ni Marga at may iba ng gustong pakasalan ang babae. Wala naman pong nakakalito sa pangyayari. This thing happens all the time. Na-realize namin ni Marga na hindi biro ang susuungin namin kung sakali. Oo na, gusto sana namin sundin ang bilin ni Dad at ang gusto mangyari ni Tito Owen.
Kaya lang, pareho rin palang hindi namin makaya ni Marga na hindi pakinggan ang totoong sinasabi ng puso namin. Hayag ni Daniel. Ang corny mo? Gustong sabihin dito ni Celine, pero in fairness, mahusay umakting ang lalaki. Parang nag-internalize ito ng todo, kaya tunog feel na feel ang sinasabi. Kundi lang siguro niya nakita kung paano nagdilim ang itsura ni Daniel matapos malamang may ibang gustong pakasalan si Marga, ay kakayanin niyang mag-ilusyon na siya ang true love ng lalaki. Paano ang Tito Owen mo? Masama na ang lagay niya. Baka ito pa ang magtulak sa kanya sa bingit. Pag-aalala ni Tita Leila. Problema na yun ng unika iha niya sa loob-loob ni Celine. Si Marga naman talaga ang pasimuno ng lahat, diba? At ito ang may amang may sakit. I'm sure kayang ipaliwanag ni Marga ang lahat sa daddy niya. Kalmadong saad ni Daniel, hindi mukhang ininsyan ng babaeng balak pagproposan niya. Ang husay lang talaga magtago ng feelings ito. Pero, bakit ngayon mo pa naisip to? Sana dati pa. Sabi ni Lola Olivia. Hindi ba? Matagal na kayong magkakilala nito Sino ka ba, Ineng? Sumemplang na naman ang alaala nito. Celine po. At kasi ano bang sasabihin niya? Kasi we never thought we fought this hard. Naghaharutan na kami dati pa pero namin iniisip na harutan lang yun. And then, it just happened. Our eyes were open to the fact that we mean something to each other. Lalo pa kaming na-realize na may malalim na feeling sa kami para sa isa't isa nang ma-engage ako kay Marga. Sinaklalohan na siya ni Daniel. Nagmamahalan kayo? Kanoon ba? Tanong ni Lola Olivia na sa kanyang nakatitig. Napalunok si Celine tsaka niya pinilit tumango. Nagawa rin niyan tumingin sa mga mata ng matanda. Totoo naman ang inaamin niya, di ba? Mahal niya ang lalaki sa sarili niyang paraan, kaya hindi siya guilty ng pagsisinungaling. Bueno, wala tayong magagawa at ganyan talagang pag-ibig. Naghahanap at naghahanap talaga yan ng daan. Baling ni Lola Olivia sa mami ni Daniel. Basta ba wala kayong inaagabyado, ay walang magiging problema. Salamat at naintindihan niyo, Camila. Anang lalaki. Mommy? Tumingin ito sa ina. Malaki ka na, Daniel, at hindi lingid sa'yo na noon ko pa man pinapangarap. Ipinagdarasal pa nga na mag-asawa ka na at nang matigil ka na sa pagpapalipat sa kung sino-sinong babae. Kaya bakit pa ako tututol? Ang saya nito. Pumalakpak pa si Lola Olivia. Nahanap na kamo ang trahe ko, kaya sa pagkakataong ito ay wala na talagang hadlang sa pagpapakasal mo. Dapat ay magkaroon tayo ng party. Ho? Ang laki ng mga mata ni Celine. Party? Engagement party, Celine. Sambit ni Tita Leila. Hindi ba at balak mo naman talagang gawin yon? Sabi nito sa anak. Naalala ni Celine na oo nga, kasama sa mga inaasikaso niya ang engagement party, sana ni na Daniel at Marga. Hinintay niya sumagot si Daniel, ang tumanggi ito. Of course, that's a given. Imbes ay sabi nito, ang laki ng mga matang ibinaling ni Celine sa lalaki. Dapat lang malaman ng madla ang tungkol sa engagement natin, 'di ba? Inabot nito ang kanyang kamay. Pinisil iyon. Huwag kang mag-alala, sagot kita. Parang yun ang gustong iparating ni Daniel sa kanya. At siya na malaki ang sira, gusto pa yatang maniwala. Hindi maiwasan ni Celine na maramdaman na mabubulunan siya ng kompromisyong isinubo. I have to hand it to you, Daniel. You don't do things halfway, do you? Tatawa-tawa si Roldan habang sinasabi iyon. Dumaan ito sa opisina at sakto nagpapaalam na sana si Celine na uuwi na, pero pinigilan siya ni Roldan.
Kakatanggap lang daw nito ng balita tungkol sa engagement nila at gustong marinig ang buong kwento. Dapat daw nandoon siya para mas masaya. Napilita si Daniel na sabihin sa kaibigan kung ano ang nangyari. Kilala mo ko. Kapag ginusto kong isang bagay, all out ako. Sagot nito. All out siya sa pagbabagong puri niya. Komento ni Celine. Hindi nga lang yata niya nahahalata na naguhukay siya ng kumunoy at kaunting pagkakamali ay siya ang mismong malilibing doon. Tumawa si Daniel. Ikaw ang babaeng walang pananampalataya sa akin. Ani nito. Well, if it's any consolation, I heard na hindi makapaniwala si Marga sa pangyayari. Hindi yata siya natuwa sa ideyang nauna ka pang mag-announce ng pagkaka-engage mo sa iba kaysa sa kanya. That was the point of this whole exercise. Sabi ni Daniel. What can I say? You're the man. Ani ni Roldan. Ginawa na naman ng dalawa ang secret handshake ng mga ito. But where does that leave her? Bali nito sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Daniel. Magtatapos and I'm sure hindi sa simbahan niya nahantong. Kaya at magtatapos tong engagement nyo. Paano na tong si Celine? Akong bahala sa kanya. Parang nainis si Daniel. Seriously, Brod? Pinag-isipan mo bang mabuti ang bagay na yun? Pangungulit ni Roldan. Oo. At bakit ka ba kasi nangingialam? Hindi sumagot si Roldan. Napatingin tuloy dito si Daniel at ewan kung ano ang nabasa nito sa ekspresyon ng kaibigan at unti-unting naging manipis sa linya ang mga lapi. Hey, wala akong masamang intensyon. Nagtaas pa ng dalawang kamay si Roldan. Siguraduhin mo lang. Ana si Daniel. Magdi-dinner dapat kami. Sasama ka ba? Tanong nito sa kaibigan. At magpapaka-OP? Di na. Tanggi ni Roldan. Ba't ka naman ma-out of place? Tanong ni Celine. Lovebirds ang mga kasama ko. Sagot nito na napapangisi. Ayoko makaistorbo. Mukha mo. Bulala si Daniel. Sumama ka na nga. Baka mapakinabangan ko ang mga inputs mo. Habang kumakain sila ay napansin ni Celine na panay ang tingin ni Roldan sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Nang malingat si Daniel para sagutin ang tawag sa cellphone ay inilapit niya ang mukha sa lalaki. May tumubo bang sungay sa ulo ko? Bulong niya. Natawa si Roldan na naiintindihan naman yata ang ibig niyang sabihin. Pasensya na, I was just thinking. Kung ano nakain ng kaibigan mo at ako pang naiisip niyang pagtripan? Well, wala siyang masyadong choice. Madalian ito at... Hindi yun ang iniisip ko. Actually, I would say I couldn't have a thought of a better person to introduce as the love of his life than you. Una, matagal na kayong close. Pangalawa, unang kita ko pa lang sa inyo ay halata ko na may chemistry kayo. Kung nahalata ko yun, tiyak na nahalata rin ng iba. Kaya hindi sila mahihirapang maniwala na may something kayo. Pangatlo, well, if push comes to shove, I would say na hindi mapapasama si Daniel kung kayo ang magkakatuluyan. Mabuti at walang iniinom si Celine ng mga sandaling yon. Kung hindi ay baka na-choke to death na siya sa ideyang itinanim ng lalaki sa kanyang imahinasyon. Sila ni Daniel, magkakatuluyan, nakakaasiwa, nakakapanik, pero aminado siya, nakakakilig din para sa kanyang ideyang yon. Ako ba pinagtitripan mo rin? Anas niya, mahirap na, baka mahalata ng lalaki na affected much siya sa sinabi nito at mag-isip pa ng kung ano-ano. Hindi sinasabi ko lang naman na ano bang pinagbubulungan niyo dyan? Umatras sa palayo si Roldan nang marinig nila ang boses si Daniel para kasing naiinis ng kasama nila. Secret? Si Roldan ang sumagot, ngumisi pa. Nagtagis naman ang mga bagang ni Daniel. Ako nga huwag mong paandaran ng mga kalokohan mo. Sabi nito. Wala akong mga paandar. Sinasabi ko lang dito kay Celine na nandito lang ako kung sakaling kailangan niya ng tulong. Tumingin ito sa kanya.
I mean that. Ba't naman niya kailangan ng tulong, Abel? Ang sungitan tono ni Daniel. You'll never know. Malay mo, ma-broken heart siya. Eh hindi mo na itatanong healing broken heart is my specialty. Mukhang nakakalokong tumingin si Roldan. Pinataas baba pa nito ang mga kilay. Ano kaya kung umuwi ka na lang? Hindi ka naman nakakatulong eh. Ana si Daniel. On the contrary, I think ang dami kong naitutulong. Sagot ni Roldan. Pero sige, bago ka pa maimpatyo iiwan ko na muna kayo. Sabi ko na sa'yo kanina baka makaistorbo lang ako. Umakma itong tatayo na. Tumigil nga kayong dalawa. Ikaw, maupo ka dyan. Hinagip ni Celine ang braso ng lalaki para pigilan ang pag-ahon nito mula sa kinauupuan. At ikaw, umorder ka ng cheesecake. Gusto ko ng dessert. Baling niya kay Daniel. Sir, bossing, chief. Kambyo niya nang maalala na hindi pala kung sino lang ang kanyang inutusan. Tinignan siya ng masama ni Daniel, pero mas masama ang tingin itinuon nito kay Roldan bago tinawag ang atensyon ng waiter para orderin ang request niya. Si Roldan naman walang pag-aalala sa kaligtasan na tumawa pa ng malakas. You're one heck of a woman, sabi pa nito sa kanya. Tumingin si Daniel sa kanya. Nagtagal yon ng ilang sandali. Nahirapan tuloy si Celine na mag-isip. Nahigop kasi ng lalaki ang buo niyang pansin, kaya bigla ay parang wala ng ibang mahalaga na mga sandaling yon kundi ang presensya nito. Kagaya ito ng apoy at siya ay gamo-gamo na pigilan man niya ay pilit na hatak palapit dito. Na-imagine ni Celine na bababa ang mukha ni Daniel. Slow motion pa nga, hanggang sa hininga na lang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa. Then he would whisper sweet words to her before finally claiming her lips. Uy! May umalog sa kanya. Masamang tingin ang ibinali niya dito at ang naengkwentro ng kanyang mga mata ay ang nakangising si Roldan. Ito naman ang naging laman ng kanyang imahinasyon. Na-imagine niya na kinakalbo niyang lalaki. Ano raw flavor ng cheesecake ang gusto mo? Strawberry, blueberry o Daniel berry? Nakakaloko ang tanong nito. Roldan alamod con anaconda. Anas niya. Oh, Daniel berry daw. Baling ni Roldan sa waitress na agad na pangiti. Tsaka tinapunan ng tingin si Daniel. Agree ako doon, miss. Daig nun ang house specialty namin. Nakisakay pa ang babae sa pangaasar ni Roldan. Blueberry. Si Daniel ang sumagot. Favorite mo yon, diba? Oo naman. Pero nagulat si Celine at nanganib na namang mahirapan sa paghinga dahil natandaan pa yun ng lalaki. Blueberry cheesecake, miss. Baling ni Daniel sa waitress na ang ngiting isinukli naman sa lalaki ay mas matamis pa yata sa cheesecake na isisilbi sa kanya. One blueberry cheesecake coming up. Ani nito. Pakibilisan lang, miss. Nag-aamok ang kasama namin kapag nagkukulang sa asukal ang sistema niya. Singit ni Roldan. Saglit lang po ito, sir. Sagot ng waitress. Lumipad nga yata ang babae papunta sa kusina dahil ilang sandali lang ay inilapag na nito sa harap ni Celine ang cheesecake. Agad niyang itinik yun. Maideya na ba kayo sa prenup video nyo? Tanong ni Roldan. Ipinaglihi yata sa pangaasar ang lalaki. Kanina pa sila pinagtitripan. Kaunti na lang, kakalbuhin na talaga ito ni Celine. Hindi na kailangan yun. Kinontra na niya agad ang lalaki bago pa kung ano-anong ideya ang maitanim nito sa kokote ni Daniel. Actually, yun nga din ang iniisip ko. Pagsang-ay ni Daniel. See? Baling ni Celine kay Roldan. No, I mean, iniisip ko kung ano ang magandang prenup video. Paglilinaw nito, muntik mangungod-ngod sa nilalantakan niyang cheesecake si Celine. Prenup video talaga? Bulalas niya. Bakit magkaka-prenup pa kung wala namang mangyayaring nap? Alam ba yun ni Marga, ha? Ganti ni Roldan. I can just see her face when she sees the video. At sisiguruhin, syempre natin
na makikita niya yun. Gusto mo ako pa ang mag-post sa FB account ko eh. Nakakarami ka na. Nagbabala ng hindi mabuti ang tono ni Celine. Oo nga, dumadami ng utang niya sa akin. But you can take me later. Aha! May naisip na ako magandang ideya. Siguradong magva-viral ito. Inilapit ang lalaki ang ulo kay Daniel at ibinulon dito kung ano man ang magandang ideya raw nito. Patingin-tingin pa ito sa kanya, napapangiti. Ngali-ngali siyang kutusan ang loko pero maganda ang lugar na kinaroroonan nila. Hindi bagay ang palengkera moves. Napapangiti rin naman si Daniel at gaya ng kaibigan, pasulyap-sulyap ito sa kanya. Sa cheesecake na lang ibinunto ni Celine ang kanyang pansin. Baka kasi hindi nakayanin ng puso niyang kanina papanay ang ligo doon kung patuloy niyang mamas ang itsura ng lalaki habang nasa mga labi nito ang ngiting nagpapaangat ng ewan kung ilang level sa kagapuhan nito. Nagigigil si Celine nang abutin ang cellphone niya. Nag-iingay yon at inistorbo ang mahimbing niyang tulog. Sabado at puyat siya kagabi dahil may event siyang inasikaso para sa kumpanya ni Daniel. Pagkatapos ngayon, ang aga-aga may nambulabog sa kanya. Lalo siyang napaangil pagkakita sa pangalang nasa screen. Zombie ka ba? O kaya robot? Hindi ka marunong matulog? Anas niya. Good morning to you too. Bati ni Roldan. Buhay na buhay ang boses nito. Tonong kumpleto ang tulog kahit pa alam niyang nandun ito sa event at halos kasabay lang nilang umalis si Daniel. Ang aga pa, just in case hindi mo napansin. Sabi niya, napansin ko kaya. Kaya nga ginising na kita. Bakit na naman ba? Basta lang, be ready. Para saan? Para sa pinap video nyo. Kaya piliin mong mabuting isusuot mo. Yung casual, light and breezy. Bakit kasi kailangan pa ng just move it? Kung hindi dadatan ka dyan ni Daniel na may muta pa sa mata at humahalimuyak ang morning breath. Hindi gusto ni Celine ang pangitain yon kaya napabangon na agad siya. Tumuloy siya sa banyo, naligo, nagtoothbrush at nagbihis. Light and breezy daw dapat ang attire kaya ang sandals niyang light yellow with a splash of green ang kanyang pinili. Strappy sandals lang ang katapat nun, light makeup and ready na siya. Maya-maya nga lang ay dumating na si Daniel. Bagay lang sa kanyang pangalan niya, handsome and Danieling talaga siya. Puso ko! Naisip agad ni Celine pagkakita pa lang na bumababa ng sasakyan ang lalaki. May kabuntot na ito mga tao. Yun siguro ang kukuha ng prenup video kuno nila. Paglabas pa lang niya ng bahay ay nakatutok na sa kanila ang kamera. Act casually. Sabi ni Daniel, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Napapitlag si Celine pero mabuti tapigilan niya ang magkumuwala sa pagkakahawak nito. Prenup video ang isushoot kaya natural lang na dapat sweet sila ng lalaki. And it was like a dream come true for her. Nadiscover niya na mas masarap pa pala ang tunay na pangyayari kaysa sa ini-imagine. Parang hindi na rin gustong pakawalan ni Daniel ang kamay niyang hawak nito. Ang init-init pa nun, kaya nahawa na pati ibang parte ng kanyang katawan. Ganito ang maging jowa ng isang Daniel Garcia. Yung seatbelt mo, sabi. Isuot mo. Utos ng lalaki. Sinabihan na siya nito kanina na ikabit yun pero nalibang si Celine sa pangangarap ng gising kaya nakalimutan niya. Ayan na po, isinusuot na. Nanginginig pa. Sabi niya. Tumawa si Daniel, saka inabot ang kanyang kamay. Pinisil iyon. Nakagat ni Celine ang labi para wag mapabulala sa tuwang ibinigay sa kanya na ginawa nito. Ang saya-saya. Saya na naudlot ng sa kalsadang palabas ng highway ay may itim na Fortuner na biglang nag-cut sa sasakyan nila. Mabuti at nakahinto agad si Daniel kung hindi ay baka sumalpok sila rito. Salamat din sa pangungulit ng lalaki na mag-seatbelt siya. Hindi siya nagmuntika masubsob sa dashboard kahit madilim ang pagtapak nito sa preno.
May dalawang lalaking bumaba galing sa Fortuner. Pumosisyon ang mga ito sa tigkabilang pinto, tsaka hinatak pabukas ang mga yon. Kung mahal nyo pa ang buhay nyo, sumama kayo sa amin ng walang gulo. Sabi ng lalaki na nasa tabi ni Daniel. Sino ang mga taong ito? At ano ang pakay sa kanila? At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!